Hi guys! Maganda rin gabi! Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito syempre sa hindi po maitatanggi na relasyon nila Kim and Paolo, and syempre ang pagbe-baby talk ni Chinita Princess kay Pao. Isa lang naman po ang ibig sabihin nun mga kakimpaw, and syempre si Pao na ayaw na pong mawala pa si Kimi sa buhay niya. Hoy, grabihan. So, yan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayon. Kaya kumapit lang po kayo hanggang dulo ng ating update. Pero syempre, bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako tayo sa pagbabasa ng mga comments na araw-araw ginagawa po natin bilang pasasalamat sa walang sawang pagsupport at pagtutok na atin pong mga taga-subaybay sa atin pong mga daily updates. So narito nga po ang mga comment na napili natin na basahin tonight mula po kay Ma'am Estelita Lalo, magandang gabi, and Miss Day Magiyat. Hindi ba kaya di ba kaya naghiwalay si LJ dahil kay Casey? Nabasa ko lang. Yes, true, Madam Estelita. Yun ang sabi. Dahil po kay Casey. Kaya naman, malamang hindi na rin po papayag si Paolo Avellino na makatrabaho po ulit yan, di ba? Siyempre, respeto na lang din po sa kanyang anak na kaya nagkahiwalay silang dalawa. Yung nagkahiwalay silang dalawa ng magulang niya ay dahil sa taong to, kaya hindi na niya uulitin pa yung pagkakamali na yun mga kakimpaw, diba? Samantala, sabi naman ni Miss Day, good PM Gandara, naniniwala ako hindi napapayag si Paulong tumambal pa kay Casey kahit pa sabihing naging ex siya ni Paulo. Hindi na siguro gugustuhin pa ni Paulo na maulit yung ginawa sa kanya nung naging sila pa dalawa. Bagay yung nasira. Sana hindi napayagan pa ni Paolo na maulit pa yon, Gandara. Salamat, Gandara. Ingat po lagi-lagi. Thank you so much din po, Miss Day Makiyat. And umaasa na lang din po talaga ako na hindi po yan mangyayari. At saka, depende pa rin po yan kung may kahagat na producers at saka kung hahayaan ng management. Alangan namang magdesisyon na lang silang dalawa na okay, sige, work tayo. Nang wala naman pong nag-o-offer, mga kakimpo, nakakaloka naman yun, di ba? It's either may mag-offer sa kanilang dalawa ng project or mga kakimpaw, mag-produce sila ng sarili nilang proyekto, mga kakimpaw, na hindi naman po yun gagawin ni Paolo Avellino. And syempre yung mga producers, yung management, hindi naman po mag-offer ng project ng Casey and Paolo na tambalan dahil napakalakas ng Kimpaw. Hindi po nila isusugal, hindi po nila hahayaan na masira ang Kimpaw kasi malakas po ang Kimpaw, 'di ba? Di nawalan po sila ng pagkakakitaan niyan. Isa po ang Kimpaw sa isa lang po ang Kimpaw sa nag-aakit po ng pera sa kanila. Kaya mahirap yan, malaking desisyon yan na pag-uusapan, nilayan muna nila ng maigi bago magkaroon ng final na decision, mga kakimpaw. Baka kasi syempre pagsisihan pa nila yan sa huli. Sino ba naman producer ang magte-take risk, mga kakimpaw, kung sigurado silang hindi naman po kikita, di ba? So, ganun din po ang management. Business pa din kasi yan at the end of the day. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ng mga nasagap nating balita para sa gabing ito. At unahin na po natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa pagsasabi ni Bella ng secret ni Kimi. Yun po ay yung papapreserve po niya ng Excel. And wala naman pong binibigay si Chinita Princess na impormasyon tungkol po dito. Talagang gustong i-secret yan ni Kimi. Pero nilabas to ni Bella sa interview niya kay With Boy Abunday. So sabi niya,
Silang dalawa daw ni Kim nag-usap patungkol dyan, pero si Bella ayaw po atang magkaanak. So nire-respeto daw niya ang desisyon ni Chinita Princess tungkol po dyan sa kanyang desisyon na yan na magpa-preserve ng Excel. Kala din po natin inaprobahan yan ni Kimi. Mayroong code signal kay Kim pero lumalabas na wala. Ngayon, sabi dito, hindi naman daw po niya sinasadya na sabihin yun sa interview niya. Yan yung balita ha. Yan yung balita kumakalat ngayon sa social media. So post ni Showbiz Buzz, nilinaw ng ilang malalapit na kampo ni Bella Padilla na wala umano itong intensyon magdulot ng kontrobersiya nang mabanggit niya ang tungkol sa IVF or in vitro fertilization kaugnay ng kanyang kaibigang si Kim Chu. Ayon sa ulat, hindi umano sinasadya ng aktres na mailahad ang isang sensitibong usapin na tinuturing na personal na bagay. Agad na naging usap-usapan sa social media ang naturang pahayag ni Bella. Kala ko ba ang nagpahayag kampo? Bakit si Bella? Anong ibig niya sabihin doon? Kung saan marami ang nagbigay ng kanilang opinyon. May mga netizens na nagsabing dapat ay hinayaan na lamang kay Kim na siya mismo ang magbahagi ng mga detalyeng may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Sa kabila nito ay may mga taga-suporta rin ni Bella ang dumepensa sa aktres. Ayon sa kanila, walang masamang intensyon si Bella at tila naging bahagi lamang ng isang normal na pag-uusap ang kanyang naging pahayag. Iginiit nilang matagal nang magkaibigan ang dalawa at malayo umano sa katotohanan na nais niyang ilagay sa alanganin si Kim. Samantala, may ilang showbiz observers na nagsasabing mahalagang maging maingat ang mga personalidad sa pagbabahagi ng impormasyong maaaring ituring na pribado, lalo na kung may kinalaman ito sa mga personal na desisyon at plano ng isang tao tungkol sa kanyang buhay at pamilya. Hanggang ngayon ay wala pang detalyadong pahayag mula kina Kim Chiu at Bella Padilla tungkol sa issue. Gayunpaman umaasa ang kanilang mga tagahanga na mananatiling maayos ang samahan ng dalawang aktres at tuluyan ng matapos ang usaping naging sentro ng atensyon nitong mga nakaraang araw. Well, sa totoo lang naman kasi wala namang masama sa ginawa ni Kim Chu na magpa-fertilize. So, mapapatawad rin po yan ni Kimi. Kasi wala naman pong against sa desisyon na yan ni Chinita Princess mga kakimpa. Wala namang komplikasyon, wala naman pong sabit, and choice po niya yan sa buhay, diba? Walang mali doon. At hindi naman yan magagamit pagbatikos kay Chinita Princess. Kaya naman naniniwala ako na kung yan ang naging problema, ay mabilis lang din po na maayos nila ang kanila pong relationship ni Bella. Friendship nilang dalawa ni Bella. Pero sa ngayon, hintayin na lang din po muna natin ang kumpirmasyon kasi baka mamaya nag-overthink lang po tayo mga kakimpaw. Pero dalangin pa rin natin naman ang estado ng friendship nila ngayon. Ang katatagan, pagmamahal po nila sa isa't isa ay parati pong manaig at hindi po masira ng anumang mga issues. Alam niyo naman sa showbiz, napakagulo, di ba mga kakimpaw? Samantala, sentro naman ngayon ang usap-usapan sa social media ng Kim Paulanchas ang patungkol nga po dito sa kasalan, proposal, formal na paghingi ni Paolo ng kamay ni Kimi kay Daddy Chu at sa kanya pong pamilya. Napapansin nga po kasi ng mga fans ang closeness ni Pao sa family ni Kimi and for sure, hiningi na daw po formal ni Paolo ang kamay ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Naku, nung nakaraan pa po yan, pinag-uusapan talaga. Nag-propose na, lumuhod na si Paolo, ayan, inalok na ng kasal si Kimi, ganyan. Kasi,
Takot na nga raw po si Paolo na mawala pa si Kim sa buhay niya. Ang tagal ba naman ang inintay ni Paolo? Siyempre, iisipin ng mga fans, pakakawalan pa ba yan ni Paolo? Siyempre, hindi na. Pakakawalan pa ba yan ni Paolo? Ang tagal po niyang nag-intay po dito, mga kakimpaw. With patience, love, walang ginawang anuman si Paolo Avellino. Tiwala lang po sa tadhana ang ginawa ni Pao, pero wala siyang ginawa pong ikasisira ni Chinita Princess at relasyon ni Kimi sa naging ex nito. Ano lang talaga siya, matyagang nag-intay kay Kimi. Kumbaga, kung sila ay sila, mga kakimpaw. Parang ganun ang naging mantra ni Paolo Avellino sa buhay, na hindi niya kinakailangan na maging agresibo dahil siguradong lalo namang hindi niya makukuha ang puso ni Chinita Princess noon, di ba mga kakimpaw? Kilala naman natin si Kim na napaka-decente po, kagalang-galang na babae, mga kakimpaw. And ganyan din malamang ang tingin po ng mga manliligaw ni Kim sa kanya, kasi siya po ay talagang standard ng girlfriend ideal ng mga kalalakihan. Kasi nakikim na nga lahat, mga kakimpaw, kabutihan ng puso, di ba, kasipagan, diskarte, pagiging desenteng babae, dalagang Filipina, di ba mga kakimpaw? Kaya malamang hindi na daw po ito bibitawan pa ni Paolo, lalo pat marami nakapila kaya kay Kim. Daming nag-aabang dyan. Kaya ayun nga, hindi na daw po malamang ni Paolo pakakawalan pa si Kim Chiu, kanya ng pakakasalan. Very obvious nga din daw talaga ang relasyon ng Kim Pao, lalo na ngayon. Panay po sila bigay ng resibo, mga kakimpaw. Tulad na lang nitong Kim Pao's World Tour, si Kimi nga po ay nag-baby talk nga daw. Alam niyo naman guys, ibig sabihin pag nag-baby talk, you're comfortable sa kasama mo and mahal mo yung kasama mo. Yan, nagbe-baby talk lang naman tayo sa taong mahal natin, di ba mga kakimpaw? Parang sa vlog ko din.